Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-16 sa buwan ng Setyembre taong 2025. At pag-usapan lang natin itong nangyari kahapon. Kasi napaka-toxic po talaga nitong mga DDS senators. Napaka-toxic. At etong minority, parang gigil na gigil dito sa majority. Hindi ko maintindihan. Etong nangyayari sa Senado na imbis na sila'y tumutok po sa mga panukalang batas na makakapagpaunlad sa ating bansa. Mga panukalang batas na makakatulong sa ating mga kababayang Pilipino, nahadlangan po yung mga dapat gawin na mas importante dahil nga po dito sa katoksikan netong mga Duterte Black dito sa mga DDS senators. Sayang po yung oras Sayang po yung oras na iginugugol dito sa awayan, sa sitahan. Kasi sinisita Pakikinggan natin yung dalawang speech Unang-una kay Robin Padilla at kay Bato de la Rosa. Huwag na natin pakinggan yung iba kasi ang haba So, dalawa lang tutukan natin yung sinabi ni Robin Padilla at ni Bato de la Rosa na napaka-toxic. Kagaya na ito ni Robin Padilla mga kababayan. Pakinggan natin itong privilege speech ni Robin Padilla. Padilla, you're recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong kunin ang pagkakataon nito bilang parlamentaryong pagsisiyasat po. Sana ganap po dito sapagkat, Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong nakaraang Huwebes, meron pong naglabas na isang journalist isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po yung middle finger po. Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, o ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Inihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo. Wag niyo akong siraan. Okay, so ayan po yung unang parte nung iniiyak ni Robin Padilla. Unang-una, sabi niya, sinisiraan daw siya. Sino ba nanira sa kanya? Di ba yung sinasabi niyang journalist, at tinutukoy po niya yung Rappler. So nagpaliwanag na siya doon sa kanyang Facebook account. Sabi niya, kung hindi ko na didemanda tong Rappler dahil ipapadyos ko na lang. So bagamat galit siya, mahinahon siya doon sa kanyang Facebook page. Tapos ngayon biglang nag-init dito sa Senado. Bakit nag-init? Kasi nga bakit hindi daw siya pinagtanggol ng Senado? At parang lumalabas, parang pinapalabas niya na ang naninira ay mismong etong Senado. So yun yung basa ko sa sinasabi niya, galit na galit siya dito sa Sergeant at Arms. Bakit wala man lang daw sa Senado na nagpaliwanag na hindi siya nag-middle finger? Kasi yun yung sinasabi ng Rappler. Tapos may sinasabi siya nga pa-resign. Di subukan mo mag-resign, pwede naman Matagal na yung resign na yan. Hanggang ngayon, di mo pa tinutuloy. At sinisiraan daw ang kanyang reliyon. Wala namang sumisira sa reliyon Ang kine-question, marami po ako nakikita mga reels sa TikTok na hindi kinakagat yung paliwanag ni Robin Padilla na etong ganito, okay yan. Kung ikaw daw ay nandun sa mosque o nandun sa reliyon ninyo, kung nandun kayo sa sabihin natin service, worship service, o dyan po sa mga Muslim.
Pero sabi ng ibang mga kababayan natin, kapag ikaw ay nakaharap sa watawat ng Pilipinas, di ba ang dapat, kahit nung simula pa tayo sa elementary, high school, nung nag-aaral tayo, ang itinuturo ay dapat yung palm natin nakalagay po dito po sa puso natin. Hindi po ganyan ang tinuro. Oh. At yung pagsita kay Robin Padilla, hindi naman po yan na sinisiraan yung reliyon. Ikaw mismo, Mr. Robin Padilla, ang sinisita. Bakit ganon? Sabi pa nga ng iba, binabastos mo ang watawat ng Pilipinas kahit nakaganon ka. Kasi nga, kakaiba ka eh. Yung iba nakaganyan, ikaw lang yung nakaganon. Ngayon, bilang respeto sa reliyon mo, hindi kini-question yung pagganyan mo. Hindi kini-question yung reliyon mo. Tinatanong lang naman nila, bakit kasi iba? Wala ka naman dun sa sa simbahan mo o sa sambahan ninyo. Ayun yung sinasabi ng iba eh. So, biglang nag-iba ang anyo ni Robin Padilla nung sa kanyang Facebook account. Sabi niya, ipapasa Diyos ko na lang. Tapos ngayon, eto, galit na galit dito sa Senate. At parang hinamon pa eh. Hinamon pa yung mga senators, mga kababayan. So sabi ko sa inyo, grabe talaga napaka-toxic na itong mga ito. At talagang tingnan mo, gigil na gigil si Robin Padilla. Gigil na gigil niya sa Senate, bakit hindi daw siya pinagtanggol? Patuloy natin. Yun lamang po. Maraming salamat po. Tama po kayo, pero ngunit ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at may eksplanasyon na ito ay isang religious practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung eksplanasyon na sinabi ko. Kaya ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms, so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit so ipinagtanggol ka pa rin ni Tito Sen eh. Tapos yung ibang mga media tahimik. Ewan ko ba tahimik? Siguro ayaw ka talaga ipagtanggol. Hindi mo naman pwede pilitin yung media na ipagtanggol ka eh. Yung may sariling media ang Senate eh. So siguro hindi nila feel na ipagtanggol ka kasi baka tinitingnan pa rin nila kung talagang nag-middle finger ka. Pero nagsorry daw ang Rappler eh. Humingi daw ng paumanhin itong Rappler. Ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila. Merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Okay, ako ganun din eh. Nung ikinontent ko to, sabi ko, tingnan nyo maigi. Ayoko maghusga. Kasi ang tingin ko talaga hintuturo, hindi po middle finger. Pero marami nagsabi middle finger daw eh. Pero hindi ko sinabi middle finger. Sabi ko mukhang hintuturo kasi yun ang nakasanayan ni Robin Padilla. So, sabi ko, tingnan natin. Di lumabas naman yung litrato na nakahintuturo. So sabi ko, in fairness to Robin Padilla, hindi siya naka-middle finger. Talaga nakahintuturo siya. At bilang paggalang sa kanyang reliyon, di okay lang. Kaya marami pa rin Pilipino hindi naiintindihan eh. Kasi nga dapat daw ganito, ang tama. Hindi ganon. Bahala kayo. Basta alam naman natin kung gaano natin kamahal ang ating bansa at paano natin ginagalang itong ating watawat. Di ba? Ano pa? Kaya patawarin nyo na silang ng mga nagkamali at medyo natanga ang pananaw. Opo, mainam po sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa apology ang Rappler Opo. sa inyo. Opo. Na ito ay mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang, tawag niyo po, ingat-ngat. Opo. Alam niyo po, Ginoong Pangulo. Humingi ng tawad sa inyo. Ayan Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong camera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa yan. Hindi ko po magagawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, Ginoong Pangulo. Ako na mismo bilang Senate President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At tama yung mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin nyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng Bayang Magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito yun? Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at wala tayong nakitang kumanta ng Bayang Magiliw dito o ng Lupang Hinirang dito na mali.
Kaya dapat nag-iingat ang ating mga netizen na Okay, alam niyo sa totoo lang, ang dami na talaga nagkakalat ng fake news. Lalong-lalo na usong-uso yung AI. Nauso po yung AI. Nako. Kaya tayo po, mga kababayan, dapat maging mapagmatsyag po tayo. Tingnan natin kung totoo ba itong mga nakikita natin sa social media kasi ang daming trolls, mga kababayan. Ang dami pong trolls. Lalong-lalo na yung mga galit na galit sa liderato ng Senate ngayon, yung mga trolls ng DD-list. Ginagawa nila lahat para siraan itong Senado. At si Robby Padilla, tingnan mo, ewan ko kung inedit pero nung nakita ko yun, sabi ko hindi naman nata naka-middle finger, pero ang balita nga daw naka-middle finger. So ayan, maliwanag. Walang middle finger na nangyari kay Robin Padilla. At siguro pinakamaganda, imbestigahan mo na lang. Kung sino-sino nga iniimbestigahan ninyo, ba't hindi kayo magpa-imbestiga? O di imbestigahan, itong privilege speech mo, gagamitin yan para maimbestigahan itong ginawa ng Rappler. Di ba? O ngayon, diretso na tayo kay Bato de la Rosa. Isa pang toxic. Isa pang toxic ito. Pakinggan natin si Bato. manifestation of the senator from Mindanao be referred to the Committee on Public Information and Mass Media. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, since nabanggit mo na lang na yung pagpangalaga sa Ito mga kababayan, si Bato de la Rosa, halos mas marami po siyang mga sinasabi tungkol sa politika. Kagaya nito, sisitahin niya si Tito Sen. Wala ako masyado nakikita na batas, panukalang batas na ipinapasa para pag-usapan dyan po sa Senado. Halos bilang mo lang mga kababayan, di ba? Yun ang responsibilidad ninyo. Dapat mas lalong dun kayo nakatutok sa pag-unlad ng ating bansa. Pagtulong sa ating kapwa, pagtulong sa kapwa Pilipino. Wala, puro politika to . Ito, pakinggan ninyo kung paano niya sitahin itong Senate President. Naging dahilan ng maikling commotion. Nagalit po si Tito Sen dito sa sinabi ni Bato de la Rosa. Parang bastos nga . Sa paningin ng ilan, bastos itong sinabi ni Bato de la Rosa at masyadong personal. Sila pag pinepersonal, galit na galit sila. Umiiyak itong mga to. Pero pag sila na personal, tuwan-tuwa. Pakinggan ninyo mga kababayan. lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to that. Okay, gusto ko lang reaksyonan yun. Sabi niya, yung responsibilidad daw ng Senate President na pangalagaan ng bawat isang senador. Whether minority o majority, pangalagaan, pagtanggol. Well, masasabi ko lang dapat sarili ninyo. Sarili ninyo, bantayan ninyo. Bakit sinisisi ninyo? Sinisita ninyo yung Senate President. Hindi. Gagawa kayo ng kalokohan tapos magagalit kayo dahil hindi kayo pinagtatanggol, kumali na kayo. Dapat maging responsable kayo, bawat isa sa inyo sa mga senators, maging responsable kayo sa inyong mga sarili, sa sinasabi ninyo, sa ginagawa ninyo. Bakit parang ano kayo, baby? Baby na aarugain, aalagaan, padedidehin ng Senate President? Hindi. Responsable kayo, tatandaan nyo na Responsable kayo dapat sa lahat ng ginagawa ninyo. Huwag yung, lagi yung Senate President, talagang ano lang mga kababayan, sa pansin ko lang nagtotoxic ito, nanggugulo itong mga ito dahil gusto nga nilang palabasin na may mali ang Senate President at gusto kasi nilang patalisikin para muling mabalik sila dyan po sa liderato. Ganon ang ginagawa nila, tinotoxic nila, ginugulo nila itong Senado para makabalik sila sa pwesto. Attention of the Senate President. I came across with the news na when the Senate President was asked by certain Christian Isguera regarding the minority. Tingnan niyo mga kababayan, nahalata niyo ba yung ginagawa nito ni Bato de la Rosa? Binabantayan nila ang bawat kilos ng Senate President. Pwede ba naman yung interview ni Christian Isguera sa YouTube, sa Facebook? Pinapanood nila. Bakit? Dahil hinahanapan nila ng butas itong Senate President. Kaya kung ako kay Tito Sen, Sir, bilang payo lang po,
siguro mas maganda wag na po muna kayo masyado magpa-interview kasi pag may sinabi kayo, minamali nila eh. Pag may sinabi kayong ganito, iba yung sinasabi nila, pinipake news nila. Ayun lang naman ay para sa akin. Kay Senator Tito Soto, sir, bawas-bawasan nyo na muna yung pag-interview sa inyo. Kasi sinisilip nila eh, tapos iniiba nila yung yung kwento. Kaya ayun lang naman po ang payo ko kay Senate President. Taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ko ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang... Eto, tingnan nyo Alam mo ba, Bato de la Rosa, kapag nagsasalita ka, tumingin ka sa harapan mismo nung kausap mo. Bakit hindi ka makatingin? Sino ba kausap mo dyan yung pulpito? Ba't hindi ka makatingin kay Senator Tito Sen? Di ba dapat kapag ganyan sinisita mo, kung talaga matapang ka, harapin mo, tingnan mo, sinasabihan mo. Hindi yung, ba't nakatingin ka dyan sa lamesa, dyan sa pulpito? Saan ka ba nakatingin sa mic? Sino ba kausap mo? Sino ba sinisita mo? Kung talagang gusto mo sitahin ng Senate President, tumingin ka sa Senate President, hindi dyan sa pulpito. Patayin kami sa sama ng loob. Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating... Ayan. Yung personal na sinabi, pati noon time TV show, pati Itbulaga, dinamay. Pati Itbulaga, dinamay na ito ni Bato de la Rosa. Personal na. Pine-personal niya itong si Senate President. Take up dito. At kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot, which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through, yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Okay, ayan. Makinig ka, Bato de la Rosa. Hindi mo kasi naiintindihan. Napanood ko yun Napanood ko yung interview na yun. Sabi niya talaga ni Tito Sen trolls. Mamatay sila sa sa galit ba, sa inis? Etong mga trolls. Kasi trolls ang nagpapakalat ng fake news So akala ni De La Rosa, sila yung pinatutungkulan ni Tito Sen. Trolls po yun. Mga trolls kasi ang dami yung trolls Yung mga didilis trolls, yung mga utak maliliit, kaya nga dilis So trolls yung pinatutungkulan ni Tito Sen, hindi kayo. Masyado ka namang asumero, Bato de la Rosa.
Trolls ka ba? Miyembro ka ba ng trolls? At bakit ka nasasaktan? Siguro miyembro ng trolls to. O merong sariling trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor. And parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. And the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binabibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So ayun, anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez, the majority leader may read the recommendation. Okay. So yan mga kababayan, Bato de la Rosa hindi mo na intindihan, mali ka na naman Yan kasi, banat ka ng banat Trolls ang pinatutungkulan ni Senate President, hindi ikaw. Masyado kang guilty. Hindi kayo minority. Kaya sabi ko sa inyo, ito po mga didilis, senators, mga kababayan, napaka-toxic. Talagang hinahanapan nila ng butas itong si Tito Sen para maibalik sila dyan sa liderato ng Senado. Tingnan po ninyo ito mga kababayan. Ito po yung video nung break. At talagang nagalit si Senator Tito Soto dito kay Bato de la Rosa dahil pati ba naman ng Itbulaga dinama, hindi daw naman daw noon time show ang Senado. Sabi tuloy ni Tito Sen, mas marami pang naitulong. Yang noon time show na yan. Marami natulungan yan. Buti hindi dinirekta si Bato. Ikaw ba marami ka natulungan? Baka sabihin ko sa'yo, mas marami natulungan ang Itbulaga kaysa sa'yo. Bakit? Dahil puro ka politika Wala ka namang ginawa dyan sa Senado, puro politika. Duterte nga pinaglilingkuran mo Hindi naman bayan ito yung nangyari dyan. Ewan ko maririnig natin yung yung audio. Diba? Pati noong time show, dinadamay mo. Hindi ko na pinatulan dahil kung gano'n, totoo nun, mas marami natulungan ng noong time show diba? Maraming natulungan ng noong time show kaysa sa'yo, Bato de la Rosa. Tapos sabi mo, banatan mo yung noong time show na Itbulaga. Alangiya ka talaga, Bato. Wala ka talaga sa ayos Kesa sa atin dito. Yung pinupost nila yun na ginagawa ka na tuta. Sakit sa akin, sir. If you go down, everybody goes down. The institution goes down. Kaya nga. Nagpapaliwanag si Bato. Nasasaktan daw siya. Nasasaktan, walang yan. Nasisira daw ang Senado. Sino ba sumisira sa Senado? Nung kayo nakaupo bilang majority, bumaba ang satisfaction ratings ng tao sa inyo. Trust ratings bumaba. Sino na ngayon ang sasabihin nyo nagpapababa? Pinapabagsak itong inyong institusyon. Di kayo. Ngayon nga lang bumabalik itong tiwala ng taong bayan dahil nagpalit ng liderato. Dahil kung kayo nakaupo dyan, sigurado bagsak na ang trust ratings ninyo. Tapos ngayon may padrama-drama ka pa sinasabi mo dyan na concern ka lang, kaya ka nagsalita. Ginawa ka tuta, sakit sa kanila naman. Kaya may volunteer ka rin Yung broker na Senado. Kung kaya ko utusan ni Martin, dapat nilaban ko sa inyo, i-rating si Pierre Blanquer. Hindi ako pumayag. Pinakuha ko agad sa sino siya. Temporarily. Of course, ito ka Okay, alam niyo punot dulo nito mga kababayan. Gusto talaga nilang hanapan ng butas itong si Senate President. Dahil maraming gustong pumwesto dyan. Lalong-lalo na ito si Mr. Bible. Si Mr. 10K. Itong si Alan Peter Cayetano na naririnig natin na ipapalit daw kay Tito Sen kapag natuloy yung Senate coup. Kasi talagang naghahanap po sila ng numero kinukuha, nililigawan nila yung iba para makakuha ng tracing pirma. Hanggang ngayon wala pa.
Kaya dun sa mga senators na na nasa majority ngayon, sana wag naman kayo magpadala diyan sa sinasabi ng minority. Alam niyo naman kung sino ang mga toxic diyan. Ngayon, kung gusto niyo masira ang Senado, pumirma kayo. Sige. Pero kung gusto niyo iligtas at muling maitaas ang tiwala ng taong bayan diyan sa Senado, wag kayong pipirma at suportahan niyo ang liderato niyo ngayon. Dahil ang liderato niyo ngayon ang talagang makapagbalik ng tiwala ng taong bayan sa inyo. Huwag kayong sasakay diyan sa mga ginagawa ng mga toxic na mga Duterte senators. Sa totoo lang, wala eh. Tingnan niyo naman, puro toxic. Wala pong mangyari pag ganyan po ang Senado natin. Saka baka pwede naman, unahin niyo naman ng taong bayan, baka pwede naman magsagawa kayo ng mga batas na makakatulong ang pakinabang, pakinabang po, nasa taong bayan, hindi yung sarili niyo lang. Ha? So, ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.